Ron TV. For today's video, tatalakayin natin guys, as per request ng ating mga subscriber, talakayin daw natin si Barako FI versus Supremo. So nandito na tayo ngayon guys. Nandito sa likod na natin si Barako FI, Barako 3. Yan. Sumunod naman, nandito sa atin si Honda Supremo. Makapansin nyo. Yan. Pagtatapatin na lang natin sila para malaman natin kung sino ba talaga yung mas maganda when it comes pag sinabit sa tricycle, para may idea kayo. Hindi natin sila pinagkumpara para pagkompetensyahin. Pinagtapat natin sila para magkaroon kayo ng idea kung sino ba sa inyo ang napupusuan nyo sa dalawa. So bago lahat, intro muna tayo. Uulitin ko guys, pagtatapatin natin sila hindi para pag-awayin, para meron kayong pagpilian. Unahin natin sa kanya-kanyang mga headlight. Yan, sa kaliwa, Honda Supremo. Sa kabila, si Kawasaki Barako 3 175. Parehas 2023 edition yan guys ha, para meron kayong idea. Bigyan natin sila ng kanya-kanyang oras para makapag-focus tayo sa kanyang mga mukha. Unahin natin si Honda TMX Supremo 150. Yan, kung mapapansin nyo, ang headlight ng ating motor ay napakaganda. Bulb type yan guys, kung mapapansin nyo, at meron siyang park light na maliit sa ilalim. Yan ha. Ang kanyang signal light ay napaka gumagalaw. Hindi mawawasak yan kahit kayo masemplang, 'di ba? Meron siyang parang shortcut dito. Dumako tayo sa kanyang katropa. Ayan, si Kawasaki Barako 3. Yan, kung mapapansin nyo, bulb type din siya. Pero wala siyang park light na ilaw sa loob. Bulb type lang talaga. Mapapansin nyo, yung signal light niya, ganun din. Nagagalaw din siya, hindi siya basta-basta nababali. At mapapansin nyo, meron siyang sticker both sides. Napakaganda talaga. Sunod nating talakayin ang kanilang mga tangke. Ay specification ng kanilang mga tangke, fuel consumption nila, tank capacity nila para meron tayong mga kalinawan sa ating mga pag-iisip. Para hindi tayo panay ang tanong at para meron tayong idea pagka pumunta tayo sa dealership at bibili na tayo ng sarili nating unit. Unahin natin ang tangke ni Honda TMX 150 Supremo. Ang kanyang fuel tank capacity 10.3 liters. Fuel consumption niya 62 kilometers per liter. Kung mapapansin nyo, napakatipid na to, napaka-reliable at talagang maganda to pang business. Panalong-panalo ka dito. Lipat tayo sa kanyang kuya. Okay, Kawasaki Barako 3 tayo. FI na to ha. Ang kanyang fuel tank capacity 12 liters. Medyo malaki ang tangke na to. Ang kanyang fuel consumption 57 km per liters. Medyo may katakawan siya pero nandun yung lakas na to kasi 175cc to eh. Kahit medyo matakaw siya ng konti pero bibigyan ka nito ng talagang lakas na hinahanap mo pag ikaw ay mamamasada o babiyahe ka ng malalayong lugar. Okay, dumako tayo sa kanilang mga front shocks. Kung mapapansin nyo, parang pinagbiyak sila na kamatis dito. Halos magkamukha sila. Unahin nating talakayin ang sa Barako. Kung mapapansin nyo, medyo madalang yung kanyang gitling-gitling pero naka-rubber boot siya. Mapapansin nyo, protekta yan sa mga tumatalsik na bato. Pag tumama dyan, hindi magagasgasan yung ating shocks. Sumunod tayo sa Supremo. Mapapansin nyo, madalang yung kanyang gitling-gitling at ganun din, meron din siyang rubber boots. Protection din talaga to. Halos magkamukha sila dito sa linyang to. Dito sa kanilang mga front dashboard, kung mapapansin nyo, halos ibang-iba talaga silang dalawa. Medyo merong lamang yung isa at meron din namang lamang yung isa. Yung sa datingan ng forma, parang mas maporma yung isa. Doon sa kanilang mga key shutters o susian, halos na mga marehas din. Pero mas maganda to kung tatalakayin natin to ng kanya-kanyang video. Okay guys? Unahin naman natin ngayon si Kawasaki Barako 3. Mapansin nyo, meron siyang fuel gauge, analog speedometer, at yan, mga indicator ng kanyang mga switches. Mapansin nyo, yung susian niya, wala siyang shutter key. Talagang rektang susi lang din siya. Pero mapakaganda ng kanyang susi. Mapansin nyo, maporma. O, diba? Talagang bonggang-bongga. Sa kanyang left switch, mapansin nyo, meron siyang busina, meron siyang signal light, at meron siyang high-low, at meron siyang built-in hazard. Sa kabila, electric starter lang. Wala nang patayo ng ilaw na to. Dumako naman tayo sa kanyang kapatid. Yan, si Honda Supremo. Kung mapansin nyo, lamang to. Kasi meron siyang analog na speedometer at meron siyang RPM. Meron din siyang fuel gauge. Meron siyang indicator ng cambio at ito ay digital. Yung susian niya napakahaba. Mas pipiliin ko sa kagandahan yung sa Barako. Mapapansin nyo, meron siyang busina sa switch, signal light, high-low. Ayan, meron siyang passing light at meron din choke kasi karburador to. Sa kabila, electric starter lang.
Yun, ang nilamang nung isa walang RPM, ang nilamang naman nung isa merong hazard. Okay guys, sana malinawanag sa inyo. Isunod naman nating talakayin ng kanilang mga rear shocks, cover ng kadena. Bigyan natin sila ng kanya-kanyang solo video para mas maging malinaw sa ating mga mata. Unahin natin si Kawasaki Barako 3. Kung mapapansin nyo kay Kawasaki Barako 3, naka-intact na yung dalawang shocks niya. Maganda yung pagkakaposisyon kasi yung mga pinaglagyan ng shock ay matitibay na lugar. Kung mapapansin nyo, tayong-tayo siya. Yung cover ng kanyang kadena, malaki. Sakop na sakop yung ibabaw, pero wala sa ilalim. Yung kanyang sprocket, medyo pang tricycle na to. Medyo malaki yung plato. O, diba? Maliwanag na maliwanag yan. Dumako naman tayo sa kanyang kasama, Supremo. Kung mapapansin nyo, dalawang shocks yan, pero hindi pa nakalagay yung isang shocks. May spare shocks yan guys, hindi pa siya nakalagay. Ilalagay niyo pa siya. Ito, yung cover ng kanyang kadena, medyo plastic din, hanggang ibabaw lang din. Maliit yung kasama niyang sprocket, pero ang good news dito, meron siyang freebies. Sprocket at saka kadena, isang set yon. Guys, sana naliwanagan kayo sa parting to. Dako tayo sa kabila. Okay, alam ko marami naghihintay sa inyo na to ang kanilang mga engine specs. Yan, kung mapapansin nyo, pinagtabi ko muna yung dalawang makina para makita nyo yung difference. Talagang malaking diferensya. Well, sundan na natin sa susunod na video. Unahin natin ang makina ng TMX 150 Supremo. Ayan, unahin na natin siya. Engine type na to, 4-stroke, single overhead cam, air-cooled siya. Displacement na to, 149cc. Burst stroke nito, 57.300 by 57.942 mm. Compression ratio na to, 9.1:1. Dumako naman tayo sa Kawasaki Barako 3. Yan. 4-stroke, single overhead cam, single cylinder, air-cooled. Displacement na to, 177cc. Burst stroke na to, 65.5 by 52.4 mm. Compression ratio, 9.3:1. Okay, pa-screenshot nyo na lang guys yung ating mga nilagay doon na detalye kung hindi nyo napapanood ng masyado, kung mabilis ang pagsalita ko. Dumako tayo sa mga welding ng kanilang mga frames. Unahin natin si TMX Supremo. Yan, kung mapapansin nyo, ito yung medyo ayaw ko sa kanya. Yung pagkaka-welding ng frames niya, medyo parang mahinang klase yung ginawa nilang pintura kasi nababakbak kung pansinin nyo, yung kinakalawang na. Dumako tayo sa Kawasaki Barako 3. Yan, kung mapapansin nyo, yung welding niya, mas maganda, pulidong-pulido. Kumbaga, wala siyang maraming flux. Yung pagkakapintura niya, solid na solid para sa akin. Yan. Quality. O, diba? Kayo na humusga. Dumako naman tayo sa likurang bahagi nila. Ito si TMX Supremo natin. Kung mapansin nyo, napakaganda ng carrier niya. Yan. Ang kanyang stoplight ay bulb type. Signal light niya, ganun din. Hindi masyado masira. Ang kanyang rear fender ay plastic din. Napakatibay. Hindi kakalawangin. Euro 3 na siya. Ang kanyang heat guard ay kulay itim din, kung mapapansin niyo. Bagay na bagay sa kanyang katawan. Goods na goods. Dumako naman tayo sa kanyang kapitbahay, si Kawasaki Barako 3. Yan, kung mapapansin nyo. Goods na goods din yung kanyang carrier. Bulb type din yung kanyang stoplight. At gumagalaw din yung kanyang signal light. Gumagalaw nga pala yung stoplight niya guys, kasi may play talaga yan. Lahat ng Barako ganyan. Rear fender niya plastic. Kung mapapansin nyo yung kanyang tambutso, Euro 3 din. Pero yan, mapapansin nyo, maigsi yung kanyang heat guard doon lang banda. Wala na doon sa may unahan. Kulay itim na siya at all goods naman para sa akin. Dumako tayo sa kanilang mga presyo. Dito malaki ang pagkakaiba nila. Si Supremo natin, yan kung mapapansin nyo, 78,900. Down payment niya ay 7,890. 2 years, 4,953 at ang kanyang 3 years ay 4,061. Dumako naman tayo sa Barako. Medyo price ito kasi FI na siya. 100,500 ang kanyang cash price. Yan. 10,050 ang kanyang down payment. 6,059 ang kanyang 2 years at 4,959 ang kanyang 3 years. Sana may nagkaroon na kayo ng idea guys. Okay guys, bago tayo matapos, bigyan natin sila ng montage para goods na goods.